Nilalang ang lalaki at inilagay sa Eden. Pagpatuloy natin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Wow, nakakamangha naman to. Pero sa totoo lang, nakakamangmang. Alam mo bang ninakaw lang ang konsepto ng metodolohiya ng paglikha na ito sa mga naunang sibilisasyon at relihiyon? Ang alamat ng paglikhang gumagamit ng alabok, luwad, putik o lupa ay dati ng fairy tale ng mga naunang religion tulad ng Sumerian creation myth o Eridu Genesis. Ginawa ang mga tao gamit ang lupa at dugo ng Panginoong si Enki at Ninurta. Si Enki at Ninurta ay hiningahan ng buhay ang mga anyong luwad na nagbigay ng lakas ng buhay at kamalayan sa mga tao. Isa sa simbolikong diwa, ang hininga ay nagbibigay sa mga tao hindi lamang ng buhay kundi pati rin ang kakayahang magsagawa ng mga banal na gawain at sumamba sa mga Diyos. Same goal, slavery, scam, and control. Yan ang religion. Ito ay nagsimula noong 4,100 taon bago pa man mauso si Heso Kristo. Ito nga pala yung tinuturing na OG o yung kauna-unahan. Tumungo naman tayo sa Babylonia. Sa Babylonia naman, ang tinatawag nilang Enuma Elish. Ito yung specific passage ng Enuma Elish. He split his blood and mixed with clay. He formed man that man might bear the burden of God. Ang kwento nito ay si Marduk, yung Panginoon. May kalaban siya, si Kingu. Yung dugo ni Kingu ginamit at hinalo sa clay o luwad o lupa para makabuo ng tao. O, di ba? Halos pareho lang. Dumako tayo sa ancient Egypt. Si Num, ram-headed god to. Siya ay lumikha ng mga tao mula sa luwad noong around 3,000, 100 na taon bago mauso si Jesus Christ. Sa mitolohiyang Griego naman, si Prometheus ay isang titan, ay nakilala sa paghubog ng mga tao gamit din yung putik o luwad o clay. At si Athena, ang kanyang sidekick, nagbigay ng buhay sa figurang luwad. Binigyan din ni Athena ng buhay ang mga anyong luwad na tinikha ni Prometheus, na lalong nagpatibay sa hininga bilang isang banal na regalo. Around 800 BC o bago mauso ang Kristyanismo, at marami pang ibang relihiyon at sibilisasyon na may ganitong konsepto ng paglikha ng tao. Obviously, ginaya lang ang metodolohiya ng mga naunang relihiyon o sibilisasyon. Mas makakabuti kung huwag mong paniniwalaan ang mga pinagsasabi ko. Subukan mong alamin, and you're welcome. Additional fact nga pala, noon sumasamba ang mga tao sa multiple gods o pantheons. Marami ang mga Panginoon. Tinatawag itong polytheism. Ito, sample. Kung babasahin yung Genesis 1:26, ito yung exact verse. Let us make man in our image, after our likeness. Kita mo? Plural yung ginamit, our. Ang ibig sabihin, hindi lang iisa yung lumikha, di ba? Ganito, ang tawag sa Panginoon, yung pinaka-head na Panginoon is El. Ito is sa Canaanite religion.
halos kasabayan sila ng mga Israelites, yung mga Jews. El ang tawag sa Panginoon, pero pag Divine Council o maraming Panginoon, ang tawag ay Elohim. Elohim din ang Panginoon na may akda ng Genesis 1. Nakikita mo ba yung comparison? Kung paano yung pagnanakaw nila sa mga sinaunang religion. Dumako naman tayo sa hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Wow, heto na yung kaluluwa. Sinubukan kong humanap ng mga pwedeng explanation sa kaluluwa, pero walang ganun. Joke lang yung kaluluwa. Scam. Kahit saan ka man magpunta, at kahit sa anumang panahon ng kasaysayan sa buong mundo, wala kang makikitang kaluluwa. Sa katunayan, ang mga taong nakakakita, nakakausap at nakakasalamuha ang mga kaluluwa ay tinuturing na may sakit sa pag-iisip o baliw, kung psychological test ang usapan at Western standards. Pero another information tungkol sa kaluluwa, this is based on history. Sa ancient Egypt, tinatawag nila itong Ka o life force. Ang kapalaran ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay natutukoy sa pamamagitan ng seremonya ng pagtimbang ng puso laban sa balahibo ng katotohanan. Ito yung si Maat, balahibo ni Maat. Ito'y nauso around 3100 BCE o bago pa man mauso ang Hesus Kristo. Sa mga ancient Greeks naman, they believe in the immortality of the soul and the possibility of reincarnation. Dumako naman tayo sa ancient China. Tinatawag nilang Han, na may parehong konsepto lang. At syempre, ang pinagmulan ng greatest scam of all time, ang religion sa Mesopotamia, yung mga Akkadians na Pishtu ang tawag sa kaluluwa. Ayon sa kanilang paniniwala, hihiwalay ang kaluluwa sa katawan ng patay na tao, magiging hudyat ng kamatayan nito, at maglalakbay ang napishtu o yung kaluluwa papunta sa underworld upang makasama nilang muli ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sounds like heaven, di ba? Pinilit ko talagang maghanap ng scientific explanation tungkol sa kaluluwa, ngunit wala talaga, dahil ito ay katang isip lamang, scam para alam mo na. Labas ito sa katotohanan. Ito ay di pisikal na entity na umiiral sa labas ng larangan ng siyensya, ng scientificong obserbasyon, eksperimentasyon, at walang anumang ebidensya na maaaring imbestigahan. Kaya huwag ka nang umasang may langit na reward para sa iyo o paparusahan ka ang kaluluwa mo sa impyerno. Ang konseptong ito ay ginawa para sa mga taong inaalipin, para chill ka lang. Kahit pinapahirapan kanila, may langit naman. Just be good. 'Di ba? Ang lupit, ginawa ito ng mga political hustlers noong panahon sa Mesopotamia para kontrolin, alipinin at makapang-scam ang mga ganid. Isipin mo, sa Christianity, 10% prosperity gospel. Wow, easy money kay pastor. Ang lupit. Alam mo, naniniwala ako, ang langit ay kailangan nating pagtrabahuhin o buuin dito sa lupa upang pagsaluhan ng bawat nabubuhay sa mundo at para sa ikabubuti at ikalulugod ng lahat. Amen.